bago natin ipagpatuloy ang seremonya ng kasalang ito, ibig ko lamang ipaalala sa inyo na dito sa Pilipinas ay walang batas ng diborsyo. Dito, ang kasal ay tanikalang gagapo sa inyo habang buhay at tanging kamatayan lamang maaaring lumagot nun. Parang may laman mo ang sinasabi niyo. Pido Laki Mata, tinatanggap mo ba na bukal sa loob mo na makaisang dibdib ang babaeng ito na iyong mamahalin, paglilingkuran, makakasama bilang asawa mo habang buhay? Opo, Padre. Dida Romulo, tinatanggap mo ba na maluwag sa iyong kalooban na makaisang dibdib ang lalaking ito at ikaw'y nangangako na kayo'y magsasama sa tuwa at lungkot, sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo, Padre. Inuulit ko, tinatanggap mo ba makaisang dibdib ang lalaking ito na hindi ka matatakot, mahihiya o magsisisi man lang habang buhay? Opo talaga, Padre. Ikaw ang bahala. Dida, bilisan mo mag-shower. Malapit na rin ako matapos. Walang utang na loob. Matapos ka namin pakainin sa aming mga palad, ito pa igaganti mo sa amin. Eh talaga naman hindi ko ginawa yung binibintang nyo sa akin eh. Maniwala kayo, Ma'am Shirley, hindi ho ako magnanakaw. Sinungaling! Sinungaling! Eh sino pa ang kukuha nung kundi ikaw? Ikaw lang naman labas-masok doon sa kwarto namin ah. Pag hindi mo isinoli yon, ipapupulis kita. Kahit saan ho tayo makarating, hindi ho ako natatakot, malinis ho ang konsensya ko. Bah, at matapang ka pa ngayon. Talagang kayo mga katulong? Pare-pareho kayo! Tita Shirley naman, maawa na kayo kay Ruby. Naaawa? Maaawa ka sa magnanakaw na yan, sa akin di ka maaawa. Alam mo ba kung magkano halaga ng alas na ninakaw sa akin nito? Ma'am Dida, maniwala kayo, hindi ako magnanakaw. Anong akala nyo sa akin? Tanga? Baka naman kung saan nyo lang nailagay. Bakit hindi mo na ninyo hanapin sa kwarto nyo? At ikaw naman lalaki. Anong karapatan mong turuan ako kung anong dapat kong gawin? Hindi porket asawa ka ni Dida, eh pakikialaman mo ko. Kung tutusin, wala dito ang ama niyan. At ikaw ay sampid lang. Sampid. Naintindihan mo? Tita Shirley naman, huwag niyong ganyanin si Pido. Wala naman siyang masamang intensyon sa sinabi niya. Eh anong gusto mong gawin ko? Matuwa sa kanya. Sa totoo lang, Dida, mas tuwang-tuwa ako sa'yo.
Isipin mo na sikmura mong pakasalan na mukhang hitong yan. Sobra naman kayo kung makasalita, Tita Shirley. Hindi ho naman sa nilalapastangan ko kayo, pero mas gugustuhin ko pa na tumira kasama ng asawang mukhang tiyonggo kesa naman kayong pakisamahan na mukhang tao nga pero parang hayop naman ang ugali. Walang pakialam at hindi iniintindi ang damdamin ng kapwa. Ah, ganun. Masama ako. Eh bakit kayo nagsusumiksik dito? Dahil wala kayong masandalan. Dahil hindi ka kayang buhayin ng asawa mo. Hindi namin pinagsisiksikan ang aming sarili na tumira dito. Nagbibigay galang lang kami dahil kayo ang kinikilalang magulang ni Dida. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din. Alis kami rito. Baka akala nyo pipigilan ko kayo. Eh di sige. At isama mo yan dahil oras na makita ko pa yan, papatayin ko na yan. O ikaw, huwag ka hiwalay dyan. Magsama-sama kayo. Wala akong pakialam. Paano ako ngayon, Ma'am Dida? Eddie, matulog ka na lang dun sa kwarto namin. Patay. Di ba okay lang, mahal? Yes, love. Okay lang. Love, Bakit, mahal? tulog na lang tayo. Ah, ganun ba ang pangyayari? Tama lang yung ginawa niyong pag-alis. Kaya nga ho, inay, kung maaari sana, dito muna kami ni Dida titira. Pansamantala lang naman ho eh. Oo nga ho, inay. Total naman ho, nag-iisa na lang kayo. Pasensya na ho kayo. Biskwit lang ang pasensya. Pero okay lang. Okay lang sa akin lahat yan. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, kung maaari sana, tulad nyo na bagong kasal, matuto na kayong magsarili. Nang sa gayon, masanay naman kayo maging independent. Kung maaari nga lamang sana makatapos kayo ng pag-aaral. O kay isa man lang, makatapos ng pag-aaral. Nang sa gayon, magkaroon kayo ng sarilyong hanap buhay. Makapagpundar kayo ng kabuhayan ninyo. At lang hindi kayo umaasa sa ibang tao. Abay, hindi naman pwedeng habang panahon na umaasa ka na lang o dumidepende sa pag-ibig. Aba, paano kung magkaanak? Oh, ano mangyayari sa buhay nyo? Kaya't hanggat maaga, sinasabi ko sa inyo, pag-isipan nyo kung ano makabubuti sa kabuhayan ninyo o sa buhay ninyo. Naintindihan nyo ako? Pido? Dida? Saan nagpunta yung dalawang yon? Salita ako ng salita dito, wala naman pala akong kausap. Love, ano ngayon ang gagawin natin? Saan tayo pupunta? Mahal, kakakasal lang natin. Di ba ikaw ang lalaki, dapat ikaw ang magdedesisyon. Oo nga pala. Alam mo, masyado akong excited dahil bago nga tayong kasal eh. Pero ngayon ako naniniwala na ang mag-asawa ay hindi biro. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Paano nagsisisi ka? Hindi naman, mahal. Kaya lang lahat ng nagpayo sa akin, sinabi na kung ayaw ko raw magka-problema, dapat wag muna akong magpakasal. Ang ibig mo sabihin, nung napangasawa mo mukhang problema? Tingnan mo nga oh, mukha bang problema yan? Mahal, hindi to oras para magbiro. Paggabi na at wala tayong matutulugan. Problema ba yan? Ang lawak-lawak na itong luneta. Ang mabuti pa maghanap na tayo ng matutulugan. Okay, you're the boss. Tayo na, my love. Let's go? Hoy, mga lovers! Good morning! Good morning din ho, Mr. Policeman. Ano ho bang maipaglilingkod namin sa inyo? Hinuhuli ko kayo! Ha? Hinuhuli nyo kami? On what charge? Anong kasalanan namin? Kasalanan? Hindi ba niyo alam na bawal matulog dito sa park? Under City Ordinance 369, walang sino man pinapayagan na matulog dito. At ang sino man lumabag sa ordinansang ito ay magmumulta na, makukulong pa.
Mamang pulis, maawa na ho kayo. Hindi na ho kami uulit. Talaga lang hong wala kaming matutuluyan eh. Oo nga ho. Kung gusto niyo naman, sa inyo na kami tumira. Hindi pwede. At talagang hindi na kayo uulit. Matapos kayong makulong. Huwag naman ho, mamang pulis na matulis. Talagang hindi lang namin alam na bawal pala dito eh. Sige na ho, mamang pulis. Talaga hong hindi namin alam. Sorry na ho. Hindi ba ninyo alam na ignorance of the law ay hindi pwedeng katwiran? Sige, sa presinto na kayo magpaliwanag. Ha, sandali lang ho. Baka naman pwede natin pag-usapan ito. Meron akong konting barya dito. Sino ang gusto niyong abogado? Si Osmeña o si Rojas? Kung meron kang Ninoy Aquino, pwede. Pero sa tingin ko, wala ka eh. Sige, sa presinto. Boss, Chief, Amo, Kabisi. 2 Rojas. At isa pa hong Osmeña. Sa presinto! Kayo, ba't kayo natulog sa park? Kasi ito pilit ang pilit na tabihan siya eh. Oy, anong pinilit, ha? Ikaw ang nangyari, ha? Sobra ka na! Bakit? Uy! Nandiyan! He, tumahimik ka dyan. Ano ba? Pakukulong ko kayo. Eh, siya ho kasi, sir, eh. Wala ba kayong bahay? Meron po. Ako ho, wala. Nasa mukha mo nga eh. Pero meron ako sa probinsya. Oh, meron ka pala sa probinsya eh. Anong ginagawa mo rito sa Maynila? Ba't hindi ka umuwi doon para hindi ka pakalat-kalat dito? Masyado ho kasing mahigpit ang mga parents ko eh. Di ba? Aray ko, walang Hinihigpitan ka pa ha? O, kapulong. I-fingerprints na yan. Halika na. Aray ko, kulong ako! Dali! Mamamayat ako! Gugutumin ako dito! Chip, kilala ko kayo ah. Kamukha niyo yung direktor na si Bebong Osorio. Wala ba kayong pelikula ngayon? Ang tindi ng pangangailangan nyo, kahit one day, pinatulan nyo. Ikaw babae, alam mo bang kawawa ka kapag nalaman ng mga magulang mo na may relasyon ka dito sa hardinero nyo? Hindi ho namin siya hardinero. Paano kung malaman nilang boy ninyo ang kadate mo? Hindi rin ho namin siya boy. Kung hindi nyo siya hardinero, hindi nyo siya boy, ano nyo siya? Asawa ko ho. Asawa. Asawa? Oho. Miss, malabo ba ang mata nyo? Ang sama ng pilantik ng dila ninyo ah. Gusto niyo ipakita ko sa inyo yung marriage contract eh. Wag na. Miss, Mrs., totoo ba ang sinasabi nito? Yung totoo. Totoo ba? Opo. O sige, makakauwi na kayo. Pero wag nyo nang uliting matulog-uli doon sa park, ha? Salamat ho. Ay, nako. Ano talaga ako? Chip? O ano? Hanggang mo! Uy, Pedro, Dida, mabuti naman at naisipan ninyo akong dalawin. Ano? Kumusta na ba kayo mga anak? Si Nanay Batchoy naman, akala mo ang tagal-tagal na nating hindi nagkikita. Ito naman para kang bago ng bago kay Nanay Batchoy. Alam mo naman palaging existed dyan eh. Anong existed? Baka excited ang ibig mong sabihin. Yun nga, excited. Di ba yun ang sabi ko? Hindi. Nanay Batchoy, baka gusto niyong tanungin kami kung bakit kami naririto at may daladalang mga gamit. O sige, gusto ko kayong tanungin. Bakit nga ba? Ganito yun, Nanay Batchoy. Nung unang araw ng ano namin... Pido, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin na natin si Nanay Batchoy. Nanay Batchoy, pwede ho ba dito muna kami tumira? Yun lang ba? Naku, mga batang ito, oo. Alam nyo naman kayo lang ang kaligayahan ko Kaya kahit na anong oras gusto ninyong tumuloy dito, walang problema. Pero teka muna, ano nga ba talagang nangyari? Ganito ho yun, Nanay Batchoy. Kasi ho, Love, ikaw na magsabi. Ikaw na lang, mahal. O sige, ako nang magsasabi. Umiral na naman ang mga pride ninyo, no? Yun na ho mismo, Nanay Batchoy. Nakana nyo, batang-bata. Hay nako, kayong mga bata kayo, oo. Pagdating sa pride, parehas ko, sobrang taas. O sige, mag-isis na nga kayo kung magluluto ng masarap. Para bang reunion natin, ha? Nanay Batchoy, ano lulutuin nyo? Ano pa? Eh di yung paborito ninyong ulam, adobong tuyo at dilis na may sabaw. Yay! Wow, Sarap! sarap Paborito yun, ko pa naman yun. Namimiss ko na nga eh.
At dahil umasenso na ang buhay ko, may dagdag akong iluluto. Pritong lapu-lapo at sinigang na sugpo. Talaga ho, Nanay Batchoy? Wow! Ang laki talaga ng pagbabago dito. At sa tutulugan naman ninyo, doon na kayo sa kwarto ko sa itaas. Tutal, kasal na naman kayo. Di ba? Wag na ho, dito na lang kami sa baba. Oo nga ho, tsaka sanay na kami sa banig eh. namin dumating na kayo. Kaya kumpleto ulit ang barkada. Pinutuman muna tayo. Hindi pwede. Gabi na. Pambihirang. Isahin ko na namin. Eto, may pulutan tao. Tingnan mo. Tsaka na tayo mag-inuman. Halika na, Pido. Pagbigyan mo na kami. Ngayon lang. Hindi nga pwede. Maaga pa naman eh. Pambihirang tao to. Halika na! Uno nga kami. Uno talaga kayo, ho. Sige na nga, sige na. Ready? Aray mo ako yan! Ano ko mo no? Alisan niyo ako na! Ataka na nalikod ko! Hoy, pinaaalala ko lang na may trabaho bukas ang asawa ko. At Pido, kung talagang kailangan uminom ka, dapat yung katamtaman lang. Uy! Kaya ayaw mo pala makipag-inuman dahil bagong paligo si Dida, ah! Kayo talaga ang dudumi ng mga utak ninyo kasi dudumi ng mga pagmumukha ninyo. Alam mo, Pido, ito yung pampagana at pampalakas. Tama? Oo! Talaga? Ito, pampalakas? Tagaya mo pa. Punuin mo para lalong lumakas. Tama. Toast. Straight, ha? One for the road. Dida, hindi na namin kaya. Wala na anak eh. Wala na ba? Kaya ano pang ginagawa nyo rito? Magsiuwi na kayo! Sige, Wala naman pala kayong ibubuga. Siuwi na! Ayaw tayo! Uwi na ako. Sige, uwi ka na, uwi. Wapa! Saan ka pupunta, ha? Sa bahay ko. Sa bahay nyo? Tarantado ka, gusto mong bumahan ng dugo rito? Doon pala Ha? bahay ko. Sige, sige, uwi! Tarantadong to, hindi pa nga ako nakakaisa, uunahan mo pa ako. Pampalakas, ha? Lagot ka ngayon sa akin, di. Uy, wildflower. Okay siya, alright. Dida, gising ka pa pala. Siyempre naman hinihintay kita. Di ba mahal laging sabay tayo?
Ay! Wow, pare! Umay ko! Hello, Mike Tess! Hello, Mike Tess! Ay! Uy! Eto na yung pagkakataong hinihintay ko. Mahal, marami ka atang nainom. Hindi mo ba alam na kapag ang isang tao ay maraming naiinom, lalong lumalakas? Talaga? Talaga. Talaga nga. Maganda yung binabalak ninyo. Habang wala pa kayong anak, dapat isipin ninyo ang inyong kinabukasan. Hanggat mga bata pa kayo. Kaya nga una pag-usapan namin ni Dida na ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. At ako naman, hahanap ako ng trabaho. Di ba, love? Eh, di ba mas maganda kung tayong dalawang magtatrabaho? Okay din yun. Kaya lang, mas maganda yung meron kang tinapos sa pag-aaral. Makakakuha ka ng magandang trabaho, malaki pa kita. O, di ba? Eh, pag nagtatrabaho ka na at nag-aaral naman ako, sa gabi na lang tayo magkikita. O, mano yun? Madalas nga tayo magkita. Wala naman akong kita. Pero pag madalang tayo magkita, meron akong kita. Pag meron akong kita, o, di maganda ang ating pagkikita-kita. Di ba? Yes, mahal. Payag na ako na hindi tayo madalas magkikita para ikaw may kita. Pero pag meron akong nakita na hindi ko dapat makita, makikita mo. Pare, full tank mo. Putang mo rin! Ba't ka nagmumura? Ikaw nagmumula! Full tank sabi ko! Sabi ko putang din! Dali! Sabo! Bilisan mo! Magkano? 190. 190? Full tank? Di ba nagtaas ng gas? Oo, pero mas mura ang diesel. Ano? Diesel ang kinarga mo? Walang hiya ka! Tingnan mo to. Kayo pa ang galit! Ginawa ko yun para makamura kayo! Asan ang manager dito? Bakit, Pido? Ano nangyari? Sir! I'm fired! Ano ka? Tingnan mo nga naman pag sinuswerte yung tao. Pwede ho bang mag-apply ng mekaniko? Experience ka ba? Experience? Alam nyo bagong kasal lang ho ako. At saka, nung binata ako, wala akong hilig sa babae. Kaya wala akong masyadong experience Aba, ibang experience naman sinasabi mo Ano experience ang sinasabi niyo? Mekaniko. Expert ako dyan. Marunong ka bang gumawa ng aircon ng kotse? Ba, mas lalong expert ako dyan. O sige, tanggap ka na. Ha? Halika, may pagkagawa ko sa'yo. Tara. Tingnan mo nga naman ang swerte ng tao. Akalain mong dito pa ako sa aircon ng kotse, madestino. Kung yung TV nga, napapayelo ko Ako'y naglalakad sa tabi ng dagat. Ako'y nakakita ng isang lapis. Hindi pala lapis, niya nais, niya nais na katulis-tulis.
Yari na bang aircon ng kotse ko? Ayos no. Pero pasensya na kayo, medyo ginabi tayo eh. Pero okay na yan, wala nang problema yan. Ang lamig ah. Nako na ba yan? Hindi po. Eh, alam niyo naman tayo, ibang klase tayong gumawa eh. Sige, ayaw niyo no. Ayaw natin. Ba? Ang lamig ah. Sobrang lamig ah. Parang freezer. Oo nga no. Ay, pang acting mo ah, para kang babayaran ah. Iway lang yan, Sobrang lamig eh. Iway lang yan. Sandali ah. Anong nangyari sa kotse? I resign. Kayong dalawa, kahit kailan, hindi kayo maasahan. Puro tamad kayo. Pati tuloy mga tenants natin, naglireklamo. Boss, naglilinis naman ho kami. Linilinis. Hindi mo linalagyan ng floras sa mga saig eh. Ano? At ikaw naman, hindi mo linalagyan ng deodorizer ang mga comfort room, kanya umamoy. Sige! Layas! You're fired! Magsilas kayo at huwag na kayong babalik! Sino ka ba? Saan immoral ka galing? Boss, gusto ko sana mag-apply ng trabaho. Masipag ka ba? Opo! Sunurin ka ba? Opo. Wala kang reklamo. Wala ho. Kahit ako di sweldo, payag ka. Opo. Tanggap ka na. Maraming salamat ho, boss. Eh, kailan ho ako magsisimula? Ngayon din. Oh, linisin mo recording studio sa 4th floor, 401. Opo. Ha? Mag-ingat ka. Mabaksik kang manager doon, ha? Opo. Go! Sir? Ano? Maraming salamat ho. Hindi ko malaman kung paano ko kayo pasasalamatan. Tatanungin ko itong malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. Ano? Nagdadrama ka ba? Eh, tanggap ka na! Sige na! Yes, sir. Masyadong maselan ang kliyente nating ito. Kinakailangan maganda ang arrangement natin ito. Kung sa bagay, challenge ito sa atin. Kaya kung mas masisiyahan sila sa ating arrangement, maganda rin ang bayad niyan. May kasabihan nga tayo. Kapag may tiyaga, ay may nilaga. Yan! Timpladong-timplado na yan! Hintay na lang natin ang pagdating nila. For the meantime, kinakailangang merienda muna tayo. Yun! Ang matagal ko nang hinihintay. Nako! Ang daming kalat. Masyado naman burara ang mga nagtatrabaho dito. Nagkalat ang upos ng sigarilyo. Nakaambalang ang mga gamit. Ang bihira naman, oh. Hindi bale. Lilinisin ko na lang. Pag walang kalat, walang lilinisin. Pag walang lilinisin, wala akong trabaho. Pag wala akong trabaho, naku, wala akong sweldo. Pag walang sweldo, wala akong pera. Pag walang pera, hindi ko mapapag-aral si Dida. Naku. Pag hindi siya nakapag-aral, mag-aaway kami.
Pag nag-away kami, magkakahiwalay kami. Pag nagkahiwalay kami, kawawa naman ako. Naku, mabuti na lang maraming kalat. Oh, ito. Pati ito. Hindi pantay-pantay. Hindi marunong mag-ayos. Ayan. Teka, gawin ko kaya itong bundok. Ayan. O di may mas forma. Tapos ito, gawin nating zigzag. Ayan. O, di para kang nakarating ng Baguio. Teka, baka lumindol ah. Idiretso na. Parang South Super Highway. Ayan. O. O, di may forma. Tapos ito. Pantay-pantay eh. Ayan. Hi, Dida, my love. Oh, bakit ang sese mo yata? Sa wakas, nakakuha na rin ako ng permanenteng trabaho at mabait ang boss ko. Ay, salamat naman. Pero baka naman mahirap yung trabahong napasukan mo, mahal. Aba, hindi. Mahirap ba naman yung trabahong manager? Manager? Manager ang posisyon mo? Wow! Eh, wala ka palang bilib sa asawa mo eh. Manager na to. Floor manager. Club ba yung napasukan mo kaya floor manager ka? Eh, di maraming babae doon. Naku, baka palitan mo na ako pag may ibang babae kang nakita. Hindi club ang pinapasukan ko. At saka hindi kita maaaring ipagpalit kahit kanino. You're my one and only love. Pero ang importante, meron na akong trabaho. Makakapag-enroll ka na. Nagpunta nga ako sa school kanina at nagpa-assess. Malaki rin ang kailangang bayaran eh. Mga 2,000 kung magpo-full load ako. Pwera pa rin ang mga books ko. Kaya mo ba yon, Pido? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Leave it to me. Full load ang kunin mo. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kanina pa kita hinihintay. O, ka, sabay tayo. Sige. Differentiate between the novel of the 19th century and the modern novel of today. Benji, I'm sorry, sir, but I'm not prepared. as usual, siguro nag-disco ka na naman kagabi. Miss Dida? Sir, the novel of the 19th century is more of a narrative in structure with clearly defined heroes and anti-heroes, and told more in a storytelling manner. While the modern novel is not simply a narrative but can be a stream of consciousness account provided it is more realistic and natural in manner and clearly focused on one central character. Very good. Thank you, sir. Diyan ako. Dito ka. Benji, ano na naman kalokohan yan? Hindi ba I already gave you my last warning? Na isang kalokohan pa, isususpend na kita. Sir, si Robin may gusto makapagpalitan ng upuan, hindi ho ako. Hindi ako naniniwala. Sir, totoo ho yun. Si Robin ho ang gustong makipagpalit. Pasalamat ka. At nandyan si Miss Dida na laging nagde-defend sa'yo. Sige, return to your seat. Sige. Gulo ito ah. Aray ko! Ikaw na naman, Benji. Hindi ho ako. Siya ho nakakabig ng upuan niya eh. Class dismiss. Miss Dida?
Mahal, maswerte tayo at meron ka ng trabaho ngayon. Oo nga, love eh. Oo nga pala, love, matanong kita. Ano ang tawag sa taong walang kita? Eh di yung jobless. Hindi. Ano? Bulag. Walang kita, ganyan, no? Bulag, walang kita. Oo nga pala, no? O ito, meron pang isa. Ano? Ang tawag sa taong maliit ang kita? Hindi ko alam, ano? Singkit. Ganun lang kita, no? Maliit lang, oh. Hehehe. Oh, ako naman magtatanong sa'yo. Anong tawag mo sa taong malaki-laki ang kita? Bakit sa akin ka nakatingin? Eh di naman matang sinabi ko eh. Ganun din yun eh. O sige, Sirit, ano yun? Eh di yung duling. Bakit? Eh kasi doble ang kita eh. Nakakatawa eh. Oo. O ito, meron pa akong isang tanong. Ano? Ano ang tawag sa taong maraming kita? Di ko alam ano. Monster! Bakit? Eh lahat kita eh, pati ngalangala eh. Puro ka talaga kalokohan. Sige, alis na ako. Anong oras ka uuwi? Oh, hindi pa nga ako umalis, pinauuwi mo na ako. Sige, alis na ako. Sandali lang, Pido. Di ba manager ka? Oh, bakit? Duda ka ba? Hindi, pero kasi yung suot mo eh, nakakahiya. Baka matalbogan ka ng mga subordinates mo. Ganyan talaga si Pido. Nakashort, nakatali ang buhok. Pag nakita mo kung hindi na nakashort at hindi na nakatali ang buhok ko, wala ng Pido, wala ng Dida. Sige, pasok na ako. Wala ka bang nakakalimutan? Nakakalimutan? Hindi ko birthday, hindi mo birthday, hindi natin anniversary. Sigurado ka. Sige. Sige. Bye! Okay ka magtrabaho, Pido. Kaya lang, napapansin ko, lagi kang nagmamadaling umuwi. Bakit ba? Eh, alam niyo naman, boss, eh, bagong kasal lang tayo. Kaya dapat lang na maaga akong umuwi. Di ba, boss? Pido, huwag mong pamayasahin ang asawa mo. Darating ang araw, ikaw rin ang mahirapan. Alam mo naman ng mga babae, pag binigay mo ang daliri mo, sa susunod, iinginin mo ng kamay mo. Hindi naman siguro ganun si Dida. Sa ngayon, oo. Pero sa darating na panahon, makikita mo. Hindi ko pumari sa akin. Kapag nakita ako ng asawa ko, nanginginig siya sa takot. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo na ang asawa mo. Mami, samahan mo ako, may lakad tayo. Naku, hindi po pwede. Hihintayin ako ni Dida eh. Tinatanggihan mo ako? Eh, hindi naman sa ganun. Kaya lang hindi ako nakapagpaalam kay Dida. Magagalit yun eh. Oy, bukas, huwag ka na pumasok. Mag-resign ka na. Anong oras o alis natin? Alas 7. Saan ho? Sa disco. Sa disco? Oh. Bukas,
Anong pangalan mo? Alice din. Sean? Hindi, dit lang. Ikaw yung other woman. Sir, waiter, Kati, ano order mo? Bigyan mo ko ng brandy. Double. Wag! Triple. Triple? Wow! Triple! Yes, sir. Alam mo, Alice, meron kang kamukhang artista dun sa Ibong Adarna. Talaga? Ay, kamukha ako? Si Monica Herrera? Hindi, si Joaquin Pajardo. Alice? Ba't ka alis ng alis? Halika rito. Ito naman eh, hindi na mabiro eh. Amata na makatapat-hakat. Masik na makat. Kati, ang lakas mo palang tumaga. Puro triple ang order mo para kang si Kaidik. Kaya pala laging walang pera, boss ko eh. Pido, huwag ka nang maingay. Mamaya meron kang take home na pansit. Oy, ano ginagawa mo riyan? Ha? Wala, boss. Ay, naumpo dyan. Meron ka ng puti eh. Ano sabi sa'yo na? Wala naman. Yeah, kumusta naman ang brandy mo? Oo nga eh. Waiter, brandy pa nga. Triple. Triple? Bakit, Frank? Ayaw mo? Hi, love. Gising ka pa? Hinihintay kita eh. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Eh, ikaw? Hindi pa rin eh. Diba dapat sabay tayo? Oo nga, no? O yan, may dala akong pansit para sa'yo. Meron din akong dala na pera. 350 yan. Ginagabi ka ata, mahal, at amoy alak pa. Saan ka ba nagpunta? Saan galing ito? Kasama ko si boss. Baka nakalimutan mong manager ang asawa mo. Siyempre, kinakailangan mag-entertain ka ng kliyente. Sosyalan, PR, siyempre may konting inuman. Susi yan ang tagumpay. At yung pera, galing yan kay boss. Tamang-tama. Kailangan ko nang bumili ng libro bukas. Ako na lang ang wala eh. Pero kulang pa ng 200. Don't worry. Bukas na bukas din, gagawa ko ng paraan. Salamat, mahal. Halika, kumain na tayo. Tara. Diyos ko, wala na po akong ibang alam na malalapitan na mahihingian ko ng tulong. Kailangan po ni Dida ng libro. May pambili po kami. Subalit kulang pa ito ng 200.
Diyos ko po, humihingi kami ng tulong sa inyo. 200 na lang po. 200. Diyos ko po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya lang, kung maaari po, sa susunod na pagbigay nyo ng tulong, huwag nyo nang pararaanin sa pulis. Kalahati nawawala eh. Wadala hiningi ko sa inyo eh. Sa akin na lang nakarating eh. Miss, para sa inyo. Hindi akin ito. Hindi ako nag-order ng spaghetti. Ipinabibigay ho ni Professor Victorio. Talagang trip ka ni Professor, no? Pero I'll prove it to you na once and for all, siloso akong tao. Watch. Naku, sorry ho, sir. Naku, hindi ko sinasadya. Sorry ho. Benji! Suspended ka for 1 month! Gusto kong makausap ang mga parents mo. Benji, paano yan? Suspended ka? So what? At least napatunayan ko sa'yo na siloso ako, di ba? Sira ka talaga. Matagal na. Ako po. Si Dida. Ako yung professor niya. Anong pakialam ko? Ako naman ang asawa niya. Ha? Asawa ni Dida? Oo. May asawa na si Dida? Good afternoon ho, sir. Napasyal Good kayo? afternoon, Miss Dida. Napadaan lang ako dahil may pupuntahan ako dyan. Maupo ho muna kayo. Wag na, napadaan lang ako dito eh. Sige ha. Salamat, Miss Dida. Mrs. Dida pala. Sige ha. Sige, bye, sir. Hindi ako naniniwalang may ibang pupuntahan ng professor mo. Ang tansya ko, ikaw ang sadya. Akit yata ng ligaw, may dala-dala pang bulaklak eh. Sobra ka naman suspetsyoso. Professor yun eh. Siyempre, hahanapin niya yung professional at saka pinagbabawal ata sa school na magkaroon ng relasyon ng mga professor sa students nila. Ganun ba yun? Oo, at saka kung ligawan man niya ako, hindi naman siya papasa sa akin. Meron na akong pido eh. Oh? Oo. Tama-tama, wala si Nanay Batchoy. Halika, pahinga muna tayo. Tanghaling-tanghali, magpapahinga tayo. Sige na nga. Halika na, umpisahan na natin ang lessons natin. Pido, kailangan maituro ko rin sa'yo ang mga natututunan ko sa eskwelahan para hindi lang ako natututo, pati ikaw rin. Manager ka pa naman, di ba? Okay, ma'am. Umpisahan na natin, ma'am. Okay, our lesson for today is correct pronunciation. Tulad ng word na hamburger. Hamburger. Hindi, hamburger. Hamburger. Ham. Ham. Bur. Bur. Ger. Ger. Hamburger. Hamburger. Hindi, Pido. Ham. Ham. Bur. Bur. Ger. Ger. Hamburger. Hamburger. Make it slower, bagalan natin. Ham. Ham. Bur. Bur. Ger. Ger. Hamburger. Jollibee. Ang lesson naman natin ngayon is spelling. Mag-umpisa tayo sa medyo madali. Spell boy. B-O. Hindi, Pido. Mali. Why? Yun ang tama. Bakit? Ang lesson naman natin ngayon, phrases you can use in casual conversation. Katulad ng ano? Like, didn't you or did you not? Didididit or dudududut? Hindi. Didn't you or did you not? Didididit or dudududut? Didididit, didididit. Ay, Pido, tingnan mo si Mother Rosa. Ay, natanggap niya yung message ko?
Kumusta kayo, mga anak? Mabuti naman ho, Mother Rosa. Masaya naman ang pagsasama namin ni Dida. Sa katunayan nga po, may trabaho ngayon si Pido at ako naman ho, nag-aaral. Ganyan nga ang dapat. Ang maipapayo ko sa inyo, sa buhay may asawa, kailangan magtulungan. Yun naman ho ang ginagawa namin At para sa katiwasayan ng inyong pagsasama, ang kailangan ay pangunawa ng bawat isa. At higit sa lahat ay tiwala. Dahil kapag tiwala ang mawawala, diyan magsisimula ang hindi ninyo pagkakaunawaan. Pero kung mapapanatili ninyo ang mga ito, walang dahilan para hindi maging maligaya ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Maraming salamat ho sa mga payo ninyo sa amin, Mother Rosa. At wag ho kayong mag-alala, lagi ho naming tatandaan ang mga pangaral ninyo tulad ho ng mga tinuro nyo sa amin nung mga bata pa kami. Maiba tayo, Mother Rosa. Bukod dun sa pagdalaw nyo meron pa ba kayong ibang sadya? Matunog talaga itong si Pido. Mayroon nga sana Alam nyo, meron kaming proyekto dyan sa kabilang barangay. Nagpapagawa kami ng munting kapilya. At sa tulong ng mga tao, unti-unting nabubuo ito. Kaya naisip ni Mother Rosa na lumapit sa inyo. Maganda ho yung project nyo yan, Mother Rosa. Ano naman ho ang magagawa namin para makatulong? Sa ngayon, mangangailangan pa kami ng mga 10,000 piso para matapos ang proyekto. Alam nyo, makakatulong din ito sa mga kabataan. Tutulungan namin kayo, Mother Rosa. We will take care of everything. Kaya kami lumapit sa inyo ay para humingi ng tulong. Para magsabi sa Papa ni Dida ng tungkol dito sa problema namin. Naku, wala ho si Fafa. Nagpa-abort. Nagpa-abort? Hindi ho, Mother. Ang ibig kong sabihin ni Pido, nasa abroad ang papa ko. Yun nga, nasa abroad. Kung yun lang ho ang kailangan ninyo, wala akong problema. Andito naman ho kami at hindi nyo na kailangan lumayo pa. Lahat? Naku, maraming salamat, Pido. Bakit ka naman sumagot kay Mother Rosa? Saan tayo kukuha ng ganong halaga? Malaki utang na loob natin kay Mother Rosa. Ngayon lang lumapit yung tao. Ayoko namang mapahiya siya. Naroon na ako. Sino ba naman sa atin ang hindi tumatanaw ng malaking utang na loob sa kanya? Pero ang inaalala ko, kung saan tayo kukuha ng 10,000 piso. Hindi problema yan. May kasabihan. Pag may problema, may solusyon. Pag may kailangan ka, dapat hanapin mo at ito'y kanyang ipagkakaloob. Lalong-lalo na't maka-Diyos ang hangarin. Eka nga, search and you will found. Kaya bukas na bukas din, yan ang gagawin natin. Hahanapin natin ang dapat hanapin. Operation 10,000. Kaya lang, malaki yun Pagod na ako. Buong Metro Manila, nilibot na natin. Ni 5, wala pa tayong nakukuha. Ayoko na. Suko na ako. Wag, Dida. Kinakailangan to pa rin natin ang pangako natin kay Mother Rosa. Kahiyaan na ito Paano nga? 10,000 piso? Hindi na natin kaya. Saan tayo kukuha nun? Konting tiyaga na lang, Dida. May awang may kapal.
Bigla yata akong natakot. Sobrang laki ng mga makakalaban natin. Siguradong talo tayo dyan. Hindi na tayo makakatras dito. Ngayon na ang pagkakataon para makuha natin yung 10,000 na ipinangako ko kay Mother Rosa. Eh baka naman pwedeng ikaw na lang makipaglaban. Tutal naman, ikaw ang nangako eh. Dida, laban ng mag-asawa ito. Kailangan kita, Dida. I need you, love. Sige, Pido. Daanan na lang natin sa dasal. Pag binaba ko kamay ko, yan ang umpisa ng laban. Maliwanag ba? Teka muna! Hindi pa! Oh, lapit! Oh, ready? Fight! Ikaw naman. Ang sakit-sakit na ng mukha at katawan ko sa kakasalo ng nasuntukin. Dampuhala. Lumabang ka! Huwag kang sumuko! Pido, ang labanan, Mr. and Mrs. Ikaw naman. Ha? Ako naman? Kala ko makakalusot. Pag binaba ko ang kamay ko, yan ang umpisa ng laban. Maliwanag ba? Huwag niyo ibaba. Huwag niyo ibaba. Huwag niyo ibaba. Teka! Bakit kayo? Siya kalaban ko eh! Mga kalaban mo? Ako! Ano yun? Neutral corner. Dida, ayoko na. Dapat umayaw na tayo kanina nagsisimula pa lang. Pido, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. At ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Pumili na lang tayo ng sweepstick. O kaya magpatulong tayo kay General Lim para tumama tayo. Kompromiso mo to, Pido. Kaya nga ako nandito para tulungan ka. Kaya manalo o matalo, sabay tayo. Dida, I'm ready.
Boss, pasensya na kayo. Hindi ko kayo maaaring samahan mamayang gabi. Nakakalata namin sis ko eh. Ngayon pa ako hindi sasamahan. Samantalang kaibigan pala si Cathy. Kaya-kaya mong bulahin. Pido, type mo si Cathy. Boss, hindi ba kayo natatakot sa asawa nyo? Ako? Takot sa asawa? Mahirap na lang magsalita, Pido eh. Hindi ang klaseng ito ang takot sa asawa. Teka muna, bakit mo na itanong? Eh kasi baka malaman ng asawa ninyo ang ginagawa kong pagsama-sama sa inyo, pati sa akin magalit. Sige, bukas, huwag ka nang pumasok. Mag-resign ka na. Frank? Boss, misis nyo. Mabuti tinabot kita, Frank. May lakad ako, sumama ka sa akin. Yes, darling. Darling, saan ba punta mo? Pupunta ako sa parlor pag maneho mo ako. At ikaw na rin magbayad. Pagkatapos magsha-shopping tayo, kailangan ko ng bagong damit. Gagamitin ko sa despedida party ni paring William. Aalis na siya papuntang Canada. Ayaw mo yata eh. Sino may sabi? Hindi, honey. Kala ko tatanggihan mo ko. Ikaw ba naman ang tatanggihan ko? Sige, honey, mauna ka na. At may sasabihin pa ako kay Pido. May pagkagawa kasi ako sa kanya eh. Sige, okay. Pada nga. Pido. Boss, talagang hindi kayo takot sa misis nyo, ha? Oh, ikaw naman kaibigan. Huwag ka na maingay. Pido, tulungan mo ko, ha? Oh, ito ang pera. Pumunta ka rin sa disco at bili mo si Cathy ng rosas at tsokolate. Ha? At sabihin mo, hindi ako makakarating dahil mayroon ako executive meeting sa opisina. Ha? Tandaan mo, ang lahat ng sinasabi ko, kinakailangan makarating kay Cathy. Ha? O hindi? Wag na akong pumasok bukas at mag-resign na ako. Good. Tuloy na ako. Sandali, boss. Talagang hindi kayo takot sa misis nyo, ha? Ikaw talaga! Ano ba? Yes, love! Coming! O, Pido, bakit? Cathy, tsokolate at bulaklak para sa'yo. How sweet of you naman. Hindi. Pinabibigay lang to ni boss, hindi sa akin to. How sweet of him naman. Bakit hindi mo siya kasama? Alam mo naman ang mga boss. Kung minsan, biglaan silang nagkakaroon ng meeting o conference. Pero hindi siya sinundo ng misis niya. At saka hindi siya takot na takot sa misis niya. Pero pinapasabi niya na mahal na mahal ka raw niya at saka miss na miss ka na niya. Talaga yung boss mo, daig ang binata kong manligaw. Wala tayong magagawa. Masama ang tama sa'yo eh. Tsaka baba mo yung bulaklak. Hindi ako makita sa camera eh. Kayo talagang mga lalaki, hindi kayo makontento sa iisa, no? Lagi kayo naghahanap ng iba. Ganun talaga yun. Kumbaga sa ulam, kung puro adobo, kailangan humanap naman ng iba. O sige, alis na ako. Hoy, ingat ka ha. Oo! Susupaw, naniniwawa. Hi, love. I'm home. Siopaw for you. Ayoko ng siopaw. Ito ang gusto ko. Alak yan ah. Ba't ka uminom? Ang gusto ko, mahal, sa pag-inom ay sabay tayo. Halika, sabayan mo ako. Let's drink to your happiness. Dito, ano ba pinagsasabi mo? Wala. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ba't ka uminom? May problema ka ba? Wala akong problema. Baka ikaw meron. Halika, uminom tayo. Ang gusto ko, mahal, kahit sa problema, sabay tayo. Ang bihirang babae ito. Tama na nga yan, lasing ka na eh. Sinong lasing? Hindi ako lasing, ha? Lucille, nag-iisa ka lang dito? Kapag araw, oo. Pero nasanay na rin ako. Kasi puro negosyong iniintindi ng mama at papa ko. Bagong bukas lang kasi yung recruitment agency namin. Kaya kailangan ng supervision nila. Di nagpapadala sila ng mga domestic helpers abroad? Aba, oo. Kung gusto mo mag-apply, tutulungan kita. Gustuhin ko man eh.
Wala naman akong pambayad. Eh may special offer naman sila mama at papa eh. Pwede ka ron, yan ay kung gusto mo. Lucille, nakapag-travel ka na ba abroad sa ibang mga bansa tulad ng Hong Kong? Pabalik-balik pa kamo. Alam mo, maganda daw ang buhay ng mga domestic helper sa Hong Kong. Bukod sa malaki ang sweldo nila, nararating pa nila ang magagandang lugar sa Pido, anong balita kay Kati? Ayos na, boss. Sa palagay ko, patay na patay sa inyo si Kati. Malapit nang bumagsak ang bandera ng Iraq. Good. Huh. Ano pa? Sabihin mo, ano? Sa palagay ko, miss na kayo ni Kati. At sa palagay ko rin, hindi siya makatulog dahil sa kaiisip sa inyo. Totoo ba yung Pido? Ewan ko. Ang sabi ko, sa palagay ko lang naman eh. Walang iya ka talaga? Si Kati. Pero mamaya, sasamahan mo ako sa disco. Boss, hindi ako pwede. Yan na nga muntik namin pag-awayan ng misis ko eh. Nakakahalata na eh. Teka muna, ba't ka nakaupo riyan? Nakataas pa ang paa mo. Ba't ako na dito? Sabi ni Ako ang Kati. boss dito ah. Sabi ni Kati. Sabi rin ni Kati? Sabi ni Kati. Kaya, dito muna ako, diyan ka. Kaya, boss! Kunin mo yung mapa at linisin mo yung recording studio. Sabi rin ni Kati? Sabi ni Kati. O ano pang hinihintay mo? Tatawagan ko si Kati. Wag na. Susunod na ako. Pati ito ba? Sabi rin ni Kati? Sabi ni Kati. Tutuloy na ako, boss. Mahal? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Bakit ikaw naglilinis? Absent kasi yung isang tao ko eh, kaya ako na naglinis. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Papasok na sana ako. Naisip ko lang na dumaan dito at yayain kang kumain. Naku, hindi po pwede. Baka magalit ang boss ko eh. Kinakailangan tapusin ko kagad to. Ganun ba? Di tutulungan na lang kita para sa ganon mabilis kang matapos. Sabay na tayong kumain. Sige! Let's clean the floor. Let's clean the floor. Let's clean them all. Hindi ba't kaya natin kung magtutulungan? Ang trabaho easy lamang kung magdadamayan. Daanin natin sa patawa-tawa nang di nahihirapan. Dapat lamang magkasama sa hirap at saya at di magkakawalay, ganyan sa pagsinta. Kaya't ang nais ko sa tuwina ay laging makapiling ka. Laging aasahan ang pag-ibig ko'y walang hanggan. Umulat umaraw ay umasa kang laging ikaw. Siyang tunay na walang iba kundi ikaw. Lagi mong ingatan ang pag-ibig ko'y para sa'yo. Hindi magbabago at ito'y makaasahan ko. Siyang tunay, ang damdamin ko'y iyo. Yeah! Let's clean the floor. Let's clean the toilet. Let's clean the window. Let's clean the door. Upang wala na problema, let us clean them all. Let us clean the floor. Let's clean the toilet.
lamang laging ikaw. Siyang tunay na walang iba kundi ikaw. Lagi mong ingatan, ang pag-ibig ko'y para sa'yo. Hindi magbabago at ito'y pakaasahan mo. Siyang tunay, ang damdamin ko'y iyong iyo. Siyang tunay, ang damdamin ko'y iyong iyo. Dida, after classes, sumama ka naman sa amin mamaya, oh. Eh, saan tayo pupunta? Pupunta tayong disco. Ay, naku, hindi ako pwede. Hindi ako pwede magpagabi. Kagagalitan ako eh. Hindi naman tayo gagabihin eh. Huwag ka naman KJ. Aha! Narinig ko yan ha. Sama ako dyan. Ang kaso ayaw nga ni Dida eh. Eh, talagang hindi ako pwede. O ito ha. Pag napapayag niyo si Dida, akong taya. Sagot ko lahat. O yan, Dida, narinig mo ah. Sige na naman, minsan ka lang naman namin makakasama sa disco eh. Sige na, ihahatid ka na lang namin pa uwi. Oo nga naman, Dida, sumama ka na. Sige na nga, Yun, talaga. yan. Pero kailangan mag-promise kayo na hahatid niyo ako pa uwi. Oo ba, yun na Promise yan. eh. Kaming lahat ang maghahatid sa'yo. Okay. Uy, Pido, kumain ka na. Baka mamaya malipasan ka ng gutom eh. Mamaya na lang ho, hintay ko na si Dida, sabay na kami. Uy, masama yan. Hindi dala ni Dida ang kaldero. Mamaya gabihin yun at maisipan kumain sa labas, hindi ikaw nahirapan. Ngayon lang ginabi si Dida. Bakit kaya? Malay mo, baka may assignment yun. Oh, ayun na pala eh. Ha? Ay, Benji, girls, ito si... Magandang gabi ho. Sorry ho, na-late si Dida. Sinama ko kasi namin mag-disco eh. Kaya nga ho namin siya hinatid para wag niyong pagalitan. Takot na takot nga ho si Dida eh. Pinilit nga lang ho namin siya sumama eh. Okay lang yung pagdidisco, pero alam Alam mo bang... ho namin mahigpit ho kayo. Kaya pasensya na lang ho kayo dahil na-late si Dida. Anyway, she's in good hands naman eh. Mababait ho kami. Paano yan? We have to go. Dida, I'll see you in school. Good night. Sweet dreams, ha? Tutuloy na kami. Good night, Dida. Bye. Bye. Pido, Gabi na. Magpahinga ka na, may pasok ka pa bukas. Halika na, Dida. Pahinga na tayo. Nanay Batchoy, nasan ho si Pido? Kanina pa umalis. Umalis? Hindi ako ginising? Eh, gigisingin sana kita, kaya lang pinigilan niya ako. Puyat ka raw. Galit ho ba? Nako, kilala mo naman yung asawa mo. Nagtatampo lang yan sa'yo. Wala naman ho siyang dapat ipagtampo eh, kung pinabayaan lamang niya ako magpaliwanag. Selos lang yang umiral sa asawa mo. Yun nga ho, isa pang gusto kong sabihin sa kanya. Wala ho siyang dapat ipagselos. Mga kaibigan ko lamang yung mga yon. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob sa kanyang ginawa, inay? Hindi man lang niya ako pinakilalang asawa. Tsaka pinabayaan niya akong tawaging tatay ng mga kaibigan niya. Hindi kaya nauntog at natauhan. Hindi ko naman siya nakitang nauntog eh. Nalaglag siya stage. Ay, ang nanay naman, puro biro. Nakita niyo nung may problema yung tao eh. Problema na ba yon? O halimbawa nang hindi ka ipinakilala, eh di pakilala mo ang sarili mo na ikaw ang asawa. Eh, hindi naman ganun ang punto eh. Parang ikinahihiya niya ako eh. Hindi naman siya dati ganun. Pero hindi tama yung ginawa mo. Harapin mo ang problema. Huwag mong takbuhan. Hala, ngayon din, puntahan mo yung asawa mo doon sa eskwelahan. Sunduin mo. Malulutas na yung problema mo, may malalaman ka pa kung meron man. Oo nga, ano? Ang galing mo pala sumayaw, Dida.
Hindi nga eh. Kayo nga, halatang-halatang laging laman ng disco. Para sa akin, mas magaling pa rin sumayaw si Annabelle. Ha? Kaya pala parang kaliwa ang paa niya. Kaya tingnan nyo, hindi nyo ba napansin? Nag-uumpugan yung dalawang tuhod niya, parang palaka. Kayo ha, wala na kayo alam na kohen, kundi ako. Dida! Tatay mo. Dida, bakit ayaw mo ko ipakilala ang asawa mo? Tell the people! Hindi naman sa ayaw ko. Kaya lang, di naman nila tinatanong eh. At ano naman ang gusto mong gawin ko? Sa lahat ng nadadaanan ko, sabihin ko na may asawa na ako na, oy, tingnan nyo, may asawa na ako. Hiniya mo ako! Hinahamon kita ng one-on-one! Laki mo pala. Napasubo yata ako ah. Hinamon mo ako, di ba? Benji, Pido, huwag kayong mag-away! Makialam! Pido! Ikaw ang yabang mo Gutong lupa ka lang. Sa susunod, kilalanin mo mabuti ang kakalabanin mo. Anong pangalan mo? Benji. Kilala na kita. Pido, may dugo ka. Hindi mo naman ako tinulungan eh. Sabi mo kasi wag ako makialam eh. Sumunod ka naman. Halika na nga, uwi na tayo. Aray, dahil na naman. Eh, ikaw naman kasi, pabigla-bigla ka. Tinan mo tuloy nangyari sa'yo. Ang laki-laki ni Benji, sukat ba naman hamunin mo? Eh, talagang hindi ka mananalo doon. Sa totoo lang. Hindi naman mahalaga kung mananalo ka o matatalo ka eh. Ang importante, lumaban ako. Lalong-lalo na, ikaw ang dahilan. Di ka naman dapat magselos kay Benji. Kaibigan lang yon. Walang pwedeng pumalit sa'yo, Pido. Iisa lang ang katulad mo. Mabuti alam mo. Pero sabi mo dyan sa Benjing yan at sa ibang pa mga klase, huwag sila magkakamaling pumorma sa'yo at may kalalagyan sila. Wala kang dapat ikabahala, Pido. Sigurado ko sa sarili ko. Ikaw ang aking inaalala. Wala rin ba akong dapat katakutan? What a silly. Walang-wala aking Dida. Magtiwala ka. Ako'y iyong iyo. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Pero alam mo, mahal, naisip ko, mawawala ang kinatatakutan mo at maiiwasan ang pagseselos mo kung titigil na lang ako ng pag-aaral. Yan ang huwag mong gagawin. Mag-aaway tayo. Igagapang kita sa pag-aaral. Kinakailangang may matapos ka kahit man lang medicine para pagdating ng araw, may pagmamalaki ang ating mga anak na meron silang ina na isang nurse. Nurse, ang sabi mo gusto mo ako makatapos ng medicine. Eh di dapat doktora na ako nun. Bakit? Sino ba nag-aabot ng medicine? Nurse. O di parehas lang, nurse at saka doktora. Kaya ko lang naman nabanggit yung tungkol sa pagtigil sa pag-aaral, dahil gusto ko sanang magtrabaho na lang. Meron kasi akong kaklase na may recruitment agency ang mga magulang niya. Nagpapadala daw sila ng mga domestic helper sa Hong Kong. Sabi nga niya, maganda raw ang buhay nila doon. Pero hindi mo ba naisip na delikado rin ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa? Kung mayroong Yakuza ang Japan, mayroon namang Chinese Mafia ang Hong Kong. Pero hindi mo ba naisip na delikado rin ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa? Kung mayroong Yakuza ang Japan, mayroon namang Chinese Mafia ang Hong Kong. 你注意，我出来甲干那学啥叫到底家，我出去。 Ho. Hindi ko na alam kung paano ko tatapusin lahat ng gawain ko. Maglinis, mag-alaga ng bata, magplansya, maglaba. Kung nandito lang si Pido, hindi ako maghihirap ng ganito. Pido? Dida, hindi ko pinangarap na maghirap ka ng ganyan dito.
Pido, ngayong nandito ka na sa Hong Kong, umamasyal na tayo.
may magandang balita ako sa'yo. At sa wakas, pumayag na si Cathy na iaalis ko na siya sa disco. Ha? At igagarahe ko na siya. Happy do? Alam mo ba? Magtatana na kami. Eh, ganun naman pala, boss eh. Ba't kailangan sumama pa ako sa pagtatanan nyo? Ikaw naman, masyado ka mareklamo eh. Bukas. Sasama ako sa pagtatanan. Good. Maraming salamat sa iyo, Pido. Kung hindi dahil sa iyo, siguro, hanggang ngayon, di pa kami nagkatuloy ni Cathy. Yan naman ang hirap sa'yo, Frank eh. Wala kang tiwala sa sarili mo. Eh, kahit naman wala si Pido, talagang mahal na kita. Totoo yan, love? Oo. Boss, asawa nyo! Naku, ay, Pido, saluhin mo ko. Sabi mo, ikaw ang katana ni Cathy. Eh, bakit ako? Bukas, huwag ka na papasok. Boss naman eh. Sinasabi ko na nga, be! Hoy, magaling na lalaki. Akala mo hindi kita mahuhuli, ano? Oh, ano masasabi mo ngayon? Honey, ang totoo niyan eh, sasamahan ko lang si Pido sa pagtatanang kay Cathy. Eh, hindi ba, Pido? Totoo yun, Mrs. Umuwi na tayo. Oo, love. Humanda ka pagdating sa bahay. Uwi na tayo? Paano na yan, Pido? Tayo na lang magtatanan. Magtatanan? Pido, hindi ko akalain pagpapalit mo ako sa babaeng ito. Dida, hindi totoo ang narinig mo. Kung inakala mong niloloko kita, nagkakamali ka. Talagang nagkamali ako. Pinakasalan kita. Nagsisisi ako. Mabuti sana kung di basurang pinalit mo sa akin. Hoy, Pido, hindi mo ba kayang patahimikin tong asawa mo na parang manok na putak ng putak? Putak ng putak, ha? Dida, ba't ka nagkakaganyan? Wala ka bang tiwala sa akin? Bakit hindi mo tingnan ng maigi sa salamin ng mukha mo at ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo? Diyan ka na nga. Dida! Walang hiya! Ang lakas ng loob mo! Dida, uminahon ka! Mamangka sa dalawang ilog! Pare-pareho kayo! Manloloko! Bolero! Babaero! Ah! Dida! Dida, wala akong kasalanan! Anong walang kasalanan? Huling-huli ka na nga, tumatanggi ka pa? Anong akala mo sa akin, tanga? Walang pakiramdam? Yun lang gusto ko ipaliwanag sa'yo pero ayaw mo makinig sa akin! O ikaw lang gumagawa ng dahilan para tayo mag-away! Pinapaliktad mo pa. Pido, hindi ako makakapayag na harap-harapan mo akong niloloko at patuloy na lolokohin. Kaya para hindi na madagdagan ang sama ng loob ko, aalis na ako para maging malaya ka na gawin kung ano man ang gusto mong gawin. Ang hindi ko lang maubos maisip kung bakit sa dinami-dami ng lalaki, ikaw pa ang pinatulan ko. Bukod sa walang pinag-aralan. Bakit pa? Alam kong darating sa'yo yan. Kaya pinaghandaan ko ng ganitong pagkakataon. Sige, umalis ka. Hindi kita pipigilan. Sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit pinipilit kong abutin ang langit. Kahit ako'y lupa lamang! Kahit ano pang sabihin mo, hindi na importante sa akin dahil alam kong tama ako. Kung kaya mo magsinungaling, kaya ko rin panindigan ang desisyon ko. Pero Pido, alalahanin mo to. Ang babae, kapag nasaktan at nasugatan, mananatiling nakaukit sa puso niya at hindi makakalimutan habang buhay. Yan, lumayas ka! Dapat mo rin malaman, Dida. Kaming mga lalaki marunong ding masaktan at masugatan. Let's go ito! Sinasabi ko na nga ba? Alam mo, matagal ko nang inaasahan ng ganito eh. Ang magising ka sa matagal mo ng pagkakatulog. Kasi ho, hindi ko matanggap na may ibang babae pa sa buhay ni Pido. Ano? May babae ang asawa mo? May nagkamali pang ibang babae? Halas naman nun. Tita Shirley, hindi ho mahirap ibigin si Pido. Bukod sa mabait na, ay mapagmahal at maalalahanin pa. Napakaswerte naman niyang lalaki. Pero, huwag mong panghihinayangan ng gagong yun. Bata ka pa at maganda. Makakatagpo ka pa ng lalaking hindi ka pa iiyakin. Pero parang hindi totoo, no? Biro mo ikaw pa pinaiiyak. Naguguluhan ako, Tita Shirley. Hindi ko alam ang aking gagawin. Huwag kang mag-alala.
Ako ang bahala. Tama ang ginawa mo, anak. Ikaw ang lalaki. Dapat mas malakas ang paninindigan mo. Lalo na nawawala ng tiwala ng asawa mo sa'yo. Ang masakit nito, inay, hindi totoo ang kanyang ikinagagalit. Ano magagawa natin? Ihabulin ako ng babae. Diyos ko naman, oh. At saka, alam niya na lahi tayo ng pikutin. Alam niya buwan ng pilitin niya ako magpakasal. Shit! At hindi lang yon. Baka nakakalimutan niya. Ang daming babae dyan. At ikaw, makakakuha ka pa ng mas higit pa sa kanya. Pero baka nakakalimutan niya. Siya, wala na siyang makukuha ang katulad mo. Dahil nag-iisa ka lang dito sa mundo. Tama kay Nay. Kung sino umalis, siya ang dapat bumalik. Pero kailangan, maayos ang paghihiwalay ninyo. Kung talagang desidido ka. Ako si Pido. Desidido. Desidida kaya? Desidida. Sinasabi ko na nga ba eh. Natatandaan ba ninyo yung sinabi ko sa inyo nung bago ko kayo kinasal? Hindi ko kayo masisisi. Dahil noon, lipad ang inyong mga isip. Tuwan-tuwa kayo sa galak, lalo na ikaw. Ngayon, para maalala ninyo, ganito ang sinabi ko. Bago natin ipagpatuloy ang seremonya ng kasalang ito, ibig ko ipaalala sa inyo na dito sa Pilipinas ay walang batas ng diborsyo. Dito, ang kasal ay tanikalang gagapo sa inyo habang buhay at tanging kamatayan lamang maaaring lumagot nun. Pagkatapos tinanong ko kayo, ito napakabilis sumagot. Ikaw, Dida, tinanong ko, tinatanggap mo ba na maluwag sa iyong kalooban na makaisang dibdib ang lalaking ito? At ikaw ay nangangako na kayo magsasama sa tuwa't ligaya sa hirap at ginawa? Inulit ko pa. Talaga bang tinatanggap mo makaisang dibdib ang lalaking ito na hindi ka matatakot, mahihiya o magsisisi? Ngayon, alin sa tatlong sinabi ko ang nangyari? Natakot ka? Hindi po. Nagsisi ka? Hindi po. Nahiya ka? Hindi rin po. Teka nga muna. Sino ba sa inyong dalawa ang masigasig na mapawalang bisa ang inyong kasal? Ako. Ha? Ikaw? Ito eh. Hindi na ako makatiis eh. Masyadong silosa eh. Kasi naman po, masyado siyang habulin ng mga babae. Habulin ng babae? Ay, sus Mariosep. Padre, ano po ngayon ang gagawin namin? Ang masasabi ko sa inyo ay ganito. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaring papaghiwalayin ng tao. Kaya ang mabuti, pag-usapan ninyo ang mga bagay-bagay dahil kayo lang ang makalulutas sa suliranin yan. Dida, krus mo yan. Pasanin mo. At idadalangin ko na naway tulungan kayo ng Diyos na magliwanag ang inyong isip at mapanuto sa landas ng buhay. Sige, dyan kayo. Siguro naman, maliwanag ang sinabi ng pare, Pido. O ano ngayon iniisip mo? Nasa period of adjustment tayo ngayon. Subukan natin ang trial separation. Pansamantala, maghiwalay tayo. Hayaan na lang natin na
ang panahon ang humatol sa mga magiging desisyon natin. Sige. Sa palagay ko, tama ang iniisip mo. Kailangan gawin natin trial separation. Kinakailangan ngayon palang gawin na natin. Dito ka dumaan at dito ka dadaan. Sige na! Ano pang hinihintay mo? Paano mo matatakot mo ako, ha? Dida. Mukhang malungkot ka, Dida. May problema ka ba? Meron nga, Lucille. Gusto kong magpunta na sa Hong Kong. Tulungan mo ako. Gusto ko na magtrabaho doon eh. Kung kinakailangan, lahat ng sweldo na una kong matatanggap, ibabayad ko sa agency nyo, basta lang maopera yung mga papeles ko at makaalis ako kaagad. Desidido ka ban talaga? O sige, akong bahala sa'yo. Special treatment ang ibibigay ko sa'yo. Kumbaga, fly now, pay later. Maraming salamat, Lucille. Teka muna. Baka nakakalimutan niyo yung batas sa inuman. Hindi bali magtagal sa suso, wag lang sa baso. Oh, toast. Straight, ha? Huwag mo sana ikagalit, Pido. Pero sa tingin ko, mahal mo pa rin si Dida. Si Dida? Wala na sa akin yon. Kilala niyo naman ako. Hindi ako ang klaseng lalaki na habol sa babae. Ako ang hinahabol. Huwag mo na kami lokohin, Pido. Alam namin, si Dida lang mahal mo sa buhay. Teka nga muna. Kayo ba nagpunta rito para pangaralan ako o para samahan sa inuman? Kaibigan ka namin, Pido. Kaya nakapagsasalita kami ng ganon. Sa amin lang naman, kung tatanggapin mo. Kung ayaw mo, okay lang. Pero kung ako ikaw, lalo na kung kaligayahan ng pag-ibig na nakataya, walang pride sa akin. Kung sa bagay, yung ganyang pagmumuka, hindi na kailangan ng pride. Dahil mukha kang pride lumpia. Pero, alam mo, Shaker, kinakailangan yata lunukin ko na yung pride ko eh. Mahal ko naman talaga si Dida eh. Siya lang ang buhay ko. Siya lang ang daigdig ko. Siya lang ang love ko. Magandang araw po. Andyan ho ba si Dida? Sino ho sila? Bago nga pala kayo. Ako nga pala si Pido, asawa ni Dida. Asawa kayo ni Ma'am Dida? Mister, marami akong ginagawa. Wala akong panahon makipagbiruan sa inyo. Lokong matanda ito ah. Bakit naman ako makikipaglokohan sa inyo? Sagutin ninyo ang tinatanong ko. Nasaan ang asawa ko? Gusto ko siyang makausap. Asawa nyo? Hindi nyo alam na pupunta sa abroad? Abroad? Aba, kaalis-alis lang nila. Inihatid nga ni Ma'am Shirley sa airport. Sa inyo na lang ho. Thank you. Naku, ngayon lang ako nakatikim na makatanggap ng bulaklak sa tanang buhay ko. Thank you. Saan mo tayo? Sa Nia. Ano Naya? Sa Nia. Naya? Sa Nia, yung may aeroplano, yung maraming tao. Sa airport! Ay, tayo, dali! We are requesting all passengers bound for Honolulu and San Francisco on flight VR 106 to please proceed now.
Ngayon pa ako natangapi. Saan ba nanggaling? Bigla na lang bumagsak, di ba? Naman kayo rin yan. Mukhang tanga, oh. Salita lang ganyan. Mansanas na may isang dahon. Saan ako kukuha nun? Basta yun ang gusto ko at saka gusto ko rin ng manggang hilaw. Manggang hilaw? Mga kapitbahay! Mga kapitbahay, halika na, may babalita ako sa inyo! Tatay na si Pina!
mag-asawa. Magkahalong lungkot at saya. Problema ay talagang patong-patong. Suliranin sadyang puhon-puhon. Ngunit merong leksyon na natutuhan, pagtitiwala at pagbibigayan. Pido, Dida, modelo ng mga mayroong asawa. Pido, Dida, nag-uusap ng pinang may problema. Pido, Dida, magsasama sa hirap at ginhawa. Pido, Dida, sobrang mahal